So parang pinapalabas niya, kung si Digong mamatay dyan sa ICC, kasalanan ng gobyerno ng Pilipinas yan. Bakit hindi nyo ginawa ng paraan yan para mapabalik? Therefore, mali yung ginawa ninyo kasi mali, yung karusugan niya nga nag-deteriorate na eh. Bakit hinuli nyo pa? Parang ganyan din ang prinsipyo na gusto nyo palabasin dyan. November 28, 2025, babasahan na po si Digong ng International Criminal Court patungkol po sa kanilang apila ng interim release. Ano sa tingin niyo? Ito, apila ito ka-coffee ha? May desisyon na po, may naunang desisyon na po dyan ng ICC. At hindi nila tinatanggap. Kumbaga nireject nila itong petisyon na ito ng kampo ni Digong ng interim release. Pero inapila po ito ng kanilang kampo. Kesyo daw ito ay matanda na, kesyo ito ay sakitin na, dami ng sakit, di ba? Kesyo daw malapit na raw po yan. Marami sila mga sinasabi at dapat mag-grant na raw po yung interim release na yan ni Digong. In short, pauwiin na ng Pilipinas. November 28 po yan at ang sinasabi po ng ICC, ng International Criminal Court, ila-live stream po nila yan. Para ngayon lang tayo makakakita nito na live stream, no? Kasi usually po, kapag may mga decision po ang ICC, delayed telecast nito eh. Minsan recorded na po yan, minsan late po ito ng 30 minutes bago i-upload. Pero ito na po magiging live stream. Ibig sabihin, buong mundo makakapanood dito sa Pilipinas, mapapanood po natin yan dahil iti-telecast po yan, ila-live stream po yan ng ICC. Marami po ang spekulasyon. May mga nagsasabi na ito posible na mag-grant itong interim release, pero may mga nagsasabi din naman na baka hindi. Ano sa tingin niyo, mag-grant o hindi? Ako may kutob ako na mag-grant. Hindi ko alam, di ba? Kung tama ako dyan o mali ako dyan sa kutob ko na yan, pero feeling ko mag-grant. Dahil ang magiging batayan nila dyan, di medyo yung kondisyon ni Digong, no? Pero sa tingin niyo, anong purpose nun? Malaya ka nga, yung health mo naman deteriorated, di ba? Parang bilanggo ka rin. Anyway, regardless kung ano magiging desisyon ng ICC dyan, irerespeto natin yan. Pero pag-usapan muna natin ito. Nakita ko kasi ito sa mga pahayagan no? Ayan nasa GMA News Online. Kasi meron din pong dinidiscuss si Panelo. Merong interview si Panelo na pinakinggan din po natin na patungkol naman sa kanilang urgent motion naman dyan sa Supreme Court. Dito sa Pilipinas medyo nakakatawa yung sinasabi ni Panelo dyan Gusto niya mag-desisyon ng Korte Suprema patungkol dito sa kaso ni Digong sa ICC. Anyway, maya, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo sa apila ng interim release ng ICC na ila-live stream nga po ng November 28. The appeal by former President Rodrigo Duterte for interim release before the ICC or International Criminal Court on November 28 will be available for public viewing online. So ang ina-expect ko dito, may mga big screen, ang mga DDS, no? Magbubukas ba sila ng covered court? Parang laban ba ni Pacquiao? Hindi ko alam, no? Pero feeling ko pakakawalan si Digong Hindi ko alam kung tama ako o mali, pero feeling ko pakakawalan. Kasi kakaiba yung hype nila ngayon Yung pag-hype nila, hindi ko alam, baka nga magbukas kayo ng mga covered court para doon i-announce, no? Anyway, regardless, tulad ng sinasabi ko, ano man ang decision ng ICC, we have to respect, no? In an advisory, the ICC announced that the delivery of its judgment will take place in open court in The Hague, Netherlands at 10:30 AM. Anong time to? Netherlands time ba yan? The appeal will be transmitted live through the ICC website as well as social media platforms, Facebook and YouTube. Duterte is currently detained dyan po sa The Hague Penitentiary Institution for charges of crimes against humanity with over 49 incidents of MUR-DER, mabibigat na kaso po yan, and attempted MUR-DER in relation to the Tukhang, yung problema niya dyan sa Tukhang. Now, noon pa na-reject na yan, ka-coffee. Na-reject na yung interim release na request nila. Actually, naurong na yan Nang una, nagpasa itong kampo nila Digong and then nag-request sila na i-delay. Yun i-delay yung kanilang judgment. And then finally, ito na naman, may request na naman sila, may appeal na naman po sila. Anyway, kung ano ba ang decision dyan, wala tayong magagawa dyan. Dito tayo sa sinasabi ni Panelo. Kasi ito yung sinasabi ko na medyo nakakatawa si Panelo dyan. Actually, kala mo talaga, hindi ko alam kung magaling talaga to si Panelo o ewan ko. Wala nang maiisip na argument at kinakailangan niyang magbigay ng anything para i-feed doon sa mga DDS para kahit pa paano meron silang pinanghahawakan. Feeling ko yun na lang ang ginagawa ni Panelo. Nung final ito, puntahan ko na po itong hiniling nyo po sa Korte Suprema. Ano po yung pangunahing hinihiling po ninyo sa Supreme Court sa inihain nyo pong urgent motion at bakit ito kailangang marisolba agad, Attorney Sal? Kaya nga nang sinabi ng aking anak na si Attorney Paulo, siya ang gumawa ng motion na yan kasama at ayun sa lipusan lang yan. Ang pinakabuod ng urgent motion to resolve
Unang-una, ito po, nung final ito na March 12, matagal na. Madaling sabi, umabot na ng 7 buwan, patungon tayo ng 8 buwan. Kaya, inihain po yan para makita ng Korte Suprema at matapos na at tanggalin ang panganib na ang Presidente Duterte ay lalong lumala ang kanyang karamdaman. At sana hindi naman mangyari na baka siya ay pumanaw doon Okay. sa pihitan. Wait lang. Hold on. So, ibig sabihin pala ni Panelo, kapag may isang preso na medyo masama na ang kalusugan, konsensya pala ng gobyerno na yun o konsensya yun ng authority na nanghuli. So, parang pinapalabas niya, kung si Digong mamatay dyan sa ICC, kasalanan ng gobyerno ng Pilipinas yan. Bakit hindi nyo ginawa ng paraan yan para mapabalik? Therefore, mali yung ginawa ninyo kasi mali, yung kalusugan niya ngayon nagde-deteriorate na Bakit hinuli nyo pa? Parang ganyan din ang prinsipyo na gusto nyo palabasin dyan. Diba? Ibig sabihin, pwede ka pala gumawa ng krimen. Tapos, kapag nakakulong ka na, justify mo, mahina na yung kalusugan ng kliyente ko. Mahina na yung kalusugan ng suspect at dapat pakawalan na yan. Kailangan magkaroon ng urgent na desisyon ang Supreme Court. Nauna pang pinag-usapan yan Marami ng legal experts ang nagsasabi dyan. Ano pang magagawa ng Korte Suprema? Nandiyan na si Digong nakakulong na sa ICC. Ano pa magagawa ng Korte Suprema? Kahit maglabas pa siya ng desisyon, kahit maglabas pa siya ng resolusyon, may kapangyarihan pa siyang utusan ng ICC? Kaya ba ng Korte Suprema yan? ICC, hinuli ninyo si Digong ng illegal, ibalik ninyo dito. Walang jurisdiction ang Supreme Court yan. Ano magagawa niya dyan? Noon pa sinasabi ng legal experts yan, kahit magdesisyon pa yan, wala na magagawa ang Supreme Court dyan. Nasa ICC na yan at walang jurisdiction ang Supreme Court dyan. Bakit ito ginagawa ni Panelo? Sa tingin ninyo, kahit malinaw naman ang sagot dyan, bakit kailangan gawin ito ni Panelo? Kasi natatakot sila na maulit yung nangyari kay Digong sa pag-aresto kay Bato. Kasi alam nila, si Harry Roque nga nagpahaging na, kikidnapin daw si Bato Alam niya na may warrant na yan Kaya nga nagpo-post na yan, nakikidnapin si Bato. Kaya ngayon, nag-iingay itong mga to para, Korte Suprema, gising-gising kayo dyan. Huwag nyo nang hayaan yung nangyari kay Digong, mangyari kay Bato. Therefore, ang pinoprotektahan nito ni Panelo ay si Bato. Secondary na lang si Digong. Kasi wala tayong magagawa dyan, nakakulong na dyan si Digong. And for sure, alam ni Panelo yan na wala na magagawa ang Korte Suprema dyan. Kaya sila nag-iingay ngayon para na to kay Bato. Si Bato na yan ang pinoprotektahan nila, hindi na si Digong. At sinasabi namin sa Korte Suprema na kailangan i-resolve yan sapagkat yung rule of law ay kailangan mapaniwala ang taong bayan na may ginagawa ang Korte Suprema. Na kailangan yung mga taong nasa likod ng illegal na pag-aaresto ay managot. At nagbigay po kami ng mga kadahilanan na unang-una, taliwas doon sa mga sinasabing walang jurisdiction ang hukuman sapagkat wala na rito si Presidente Duterte. Nagbigay po kami ng mga nangyari sa Estados Unidos kung saan tayo naman susunod sa kanilang saligang batas. Pinopinahan natin na ang Korte Suprema ay nagbigay ng desisyon doon sa kaso ni Garcia, isang imigrante na dineport nila sa Amerika. Okay. Di mo alam talaga kung magaling talaga to si Panelo Number 1. Dapat daw mapanagot yung nag-aresto ng illegal. Wait lang. Di ba meron na kayong final sa Korte Suprema dyan, sa Supreme Court? May final na kayo dyan Naabsuelto sila, PNP Chief, dating PNP Chief, General Torre dyan, si DILG Secretary. Naabsuelto sila dyan. Kasi yun ang argument ninyo, illegal yung pag-aresto. Bakit inabsuelto sila ng Korte Suprema kung illegal yan? Therefore, paulit-ulit lang kayo. May desisyon ng Korte Suprema dyan. Bakit kailangan nyo na naman ulitin? Ito naman urgent motion naman. Writ of habeas corpus, ewan ko kung ano mga sinasabi nilang writ of habeas corpus na naman yan. Pangalawa, yung sinasite na example ni Panelo ay kaso po sa Estados Unidos. Bakit niya binibase sa US? Kesyo daw, ang ating konstitusyon ay patterned sa US. Ang totoo naman, yung forma ng gobyerno, yung ilang provision dyan, ay pinagayahan natin ang Estados Unidos. Pero hindi ibig sabihin na kung ano yung ina-apply nila dyan sa Estados Unidos, yun din ang ina-apply natin sa Pilipinas. May pagbabago. Magkaibang sitwasyon natin sa Pilipinas at magkaiba ang Estados Unidos. Bakit? Kapag nagkaso ba tayo, sige, mag-file tayo ng kaso against a certain person, dyan sa korte o kung sa DOJ o sa ombudsman, ano mga provision ang sinasite mo na vina-violate ng tao na yan? Constitution ba ng Estados Unidos? Definitely hindi. So sinasabi ni Panelo,
Ang sinasabi daw kasi sa kanila, wala kayong mga batayan. So nag-cite siya ng mga example ng cases sa US. Sir, ano yun? Bakit sa US ka magsasite ng kaso? Ang layo-layo ng Estados Unidos at walang kinalaman. Kahit pattern yung konstitusyon natin sa US, wala silang kinalaman. Diyan sa kaso, ipa-file ninyo sa Korte Suprema. Anong kinalaman ng Estados Unidos? Pakiba nila. Pakiba namin dyan. Oh, wala ka bang ma-cite dito sa Pilipinas? Bakit sa US ka pa magsasite? Wala ka ma-cite eh. Ganun lang yun eh. Kasi kung mayroon kang mga cases, mga landmark cases o mga sitwasyon na kaparehas na nangyari dito sa Pilipinas, mas mabilis mong masasite yan. Sa iyong mga prayers, sa inyong mga request. Wala eh. Oh, bato siya. Punta siya doon ng Estados Unidos. Isa pa. Na unang-una, taliwas doon sa mga sinasabing walang jurisdiction ang hukuman sapagkat wala na rito si Presidente Duterte. Nagbigay po kami ng mga nangyari sa Estados Unidos kung saan tayo naman sumusunod sa kanilang saligang batas. Pinupinahan natin na ang Korte Suprema ay nagbigay ng desisyon doon sa kaso ni Garcia, isang imigrante na dineport nila sa Amerika. Tumakbo sila sa korte at sinabi nila na mali ang ginawa ng pamahalaan. At ang Korte Suprema po ay nagsalita at sinabi, kasi ang depensa ng gobyerno, wala na yung habeas corpus mo, wala na yung injunction mo, sapagkat walang jurisdiction ang hukuman dito dahil wala na yung petitioner. Pareho na ng Presidente Duterte, di ba yan ang sinasabi, wala na rito. Ang sabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos, hindi, mali ang pag-deport nyo, ganun din, mali ang pag-arrest nyo, pagpapatapon, kailangan sundin nyo yung batas. Kayo ang gawa ng mali. Paano naging pareha sa kaso ni Digong yun? Yung kaso ni Digong, ilang araw na yan, ilang buwan na yan na nakalipas, for sure, nireview na ng Korte Suprema yan. Inapila nyo na yan. Diba? Kinasuhan nyo na nga sila General Torre, gusto nyo maparagot sa illegal sa kidnapping o kung ano mang sinasabi ninyo. Wala nga eh. Na-reject na yan. At tama yung sinasabi niya, yung jurisdiction. Totoo naman, ano pa magagawa nga ng Korte Suprema? Buti sana kung dito lang nakakulong sa Pilipinas yan. Nasa ICC na nga. Therefore, hindi para kay Duterte itong ginagawa nila. Malinaw na para kay Bato de la Rosa yung ginagawa nila. Yung pag-iingay nila ngayon para kay Bato de la Rosa. Wala kang ma-cite. Ang isinasite ay konstitusyon ng Estados Unidos. Anong kinalaman ng konstitusyon ng Estados Unidos sa atin? Dito tayo kay Harry Roque. May sinasabi si Harry Roque eh. Pakita ko sa inyo, no? Post na naman ni Yakla. Mukhang kikidnapin din nila si Bato Pahig. O bakit may ganyang eksena? Nakatunog siya. Alam nila na may warrant of arrest na. Kasi kung alam nila, kung sure sila na walang warrant of arrest, si Bato papasok sa Senado. Ilang araw nang absent yan. 2 linggo na halos absent yan. Alam nila na may warrant of arrest. It's just that hindi nila ma-verify mula sa gobyerno dahil hindi na sila allowed. Ang gobyerno hindi na allowed magsabi na talagang nag-exist yung warrant of arrest na yan. Dahil binago na nga ng ICC yung kanilang rules dyan. Yung kanilang protocol dyan. Diba? Alam ni Bato yan. And alam din ni Harry Roque yan. Kaya nga nagsabi yan eh. Mukhang kikidnapin din si Bato Pahig. Alam niya yan. May access yan sa kung saan-saan. Kaya nag-iingay yan, si Panelo nag-iingay yan, hindi para kay Duterte, para kay Bato de la Rosa, para protektahan yung mga yan. Good luck sa inyo. Di ba? Kaya nagmamadali din yung mga yan, mapatalsik si PBBM. Pansinin niyo nag-flop na nga, bumagsak na nga yung rally nila, dyan sa Luneta, sa Rizal Park, na kahit maraming iglesia ni Cristo dyan, bumagsak na nga yan, ayaw pa nila tumigil. Bakit? Kasi yun na lang ang paraan nila, patalsikin si PBBM para matigil lahat ng kaso na yan. At iupo si Sara. Pag nakaupo na si Sara, kahit anong gagawin niya, iuutos niya yan. Susulat siya sa ICC na pakawalan. Representing kuno the Philippine government. Pakawalan yung tatay niya. Pero hindi nangyayari yan. Kasi marami nagtitiwala sa presidente. Mas marami yung nagtitiwala kaysa doon sa mangilan-ngilan na galit na galit. Yung kasamaan nila, hindi na nagtatagumpay. Sabi pa ni Harry Roque, yung kadiliman at kasamaan, hindi na nagtatagumpay yan kasi alam ng taong bayan yan. Tignan mo kahit anong gawin nila. Kaliwat kanan na yung gagawin nila para agawin yung posisyon sa presidente, agawin kay PBBM, hindi sila nagtatagumpay dyan. Kasi mas marami ang nagmamahal sa presidente. Mas marami ang gusto ng judge ng presidente, even yung mga pinks. Kasi tingnan mo naman, sino ang ipapalit? Mas malala.
mas malubha si Sara Duterte. Gugustuhin mo ba ipahawak ang Pilipinas kay Sara Duterte na mukhang may instability sa pag-iisip? Sorry for the term, pero pansin nyo naman yan. Gugustuhin mo ba ipahawak kay Sara Duterte yan? Yun nga lang yung basic, paano i-represent ni Sara yung Pilipinas sa international community, sa world leaders? Kaya bang sorry ha, kahit straight to English, 2 sentences ng English, salitang English man lang yan. Kaya nyo ba yan? Next year ang ASEAN. Tayo ang host. Kaya ba ni Sara? Tapos yun ang gusto nyo ipalit sa presidente, gusto nyo ipalit kay PBBM, Diyos me, yung Marimar.